Part 34, Pam's POV. Pam, I didn't know you'll visit. Kanina ka pa riyan? Tanong niya habang pinapagpag ang jacket niya na nabasa dahil galing siya sa labas at malakas ang ulan ngayon. Hindi ko alam na lumalabas ka pala, I said on the verge ng pagagalitan siya. Lumalabas ang mataray kong side, lalo na kapag kailangang protektahan at pangalagaan si Celeste. Lumapit siya sa akin at bumeso sa pisngi ko. Magpalit ka muna. Tapos, nagluto ako nung nirequest mo. Sabi ko, Yay! I love you so much, Paco. Sabi niya habang tumatawang pumunta sa kwarto niya sa unit na ito. Leche tong batang to. Sabi ko at nag-roll eyes. Pero natawa ako dahil ine-enjoy ko ang ganyang mga lambing niya. 2 days na siyang nasa Pinas and we are trying to keep her low-key mula sa publiko. Alam namin kasing somebody wants her dead and na-lost track lang siya ng mga ito nung bumalik siya sa US. I'm home! Nagulat ako sa pumasok sa unit. Tinanguan ko lang siya. It is my brother Primo. Hindi na ako tatakbo ng yakap sa kanya dahil unang-una, umuwi siya buwan-buwan ng bansa. Where is Celeste? I'm here! Nilingon namin si Celeste na ngayon ay naka-white maternity dress na lang. Lumapit agad ang kapatid ko at niyakap siya. Nag-roll eyes ako sa kanila dahil 2 to 3 days lang di nagkita kung makaarte. Akala mo, ang tagal hindi nagkasama. Diyos ko, kung hindi ko lang nalaman na may Megan siyang girlfriend, ay iisipin ko talagang patay na patay pa rin siya kay Celeste. Hi baby! Hinawakan niya ang tiyan ni Celeste at ngumiti. How are you feeling? Tanong niya rito. Don't ask me. I feel so big and fat. Ang hirap kumilos. Sabi niya habang paupo sa dining table. Lumapit ako at nilapag ang ginawa kong palitaw na nirequest niya. Yay! Thank you, Pam! Sabi niya at nagsimulang kumain. Umupo naman ako sa kanan niya at nasa kaliwa niya si Primo na nagsimula ng makikain ng pagkain ni Celeste. Antukin na naman ako nito, sabi ni Primo. Sinamaan siya ng tingin ni Celeste. Then, stop eating my food. Pang mo, akin to diba? Sabi nito na nakatitig sa kanya. Tinapik ko naman ang kamay ni Primo to stop him from eating palitaw. Sinimangutan naman ako ng kapatid ko. Ang mature nyo! Grabe, kayong dalawa. Sabi ko at humalukip-kip. San ka pala galing? I asked Celeste. Uminom siya ng gatas bago sumagot. Pinikap ko yung kotseng gagamitin ko while I'm here in the country. Sabi niya. Hindi na ako bumili at nag-rent na lang dahil as you all know, I am just here to give birth. Gusto ko pa rin namang sa Pinas siya nakaregister, pero as soon as we are safe and good to fly back to US, we are going to stay there and bisita na lang ako. Sasama na ako, sabi ko. Pa, may kontrata ka. Vincent is just on his 4th year. Forget about the contract. Babaliin ko na lang and I'll pay the damages. Sabi ko. Pam naman, how about Ferdy? Sabi mo may mutual understanding kayo. Nahinto ako. Ferdy and I have mutual understanding now, pero mas kailangan ako ni Celeste. It's okay. I want to go with you and walang makakapigil nun kahit ikaw. Uminom na lang ulit siya ng gatas at hindi na nakipagtalo sa akin. Wala siyang balak sabihin kay Vincent. Hindi siya umuwi para ipaalam sa presidente ang tungkol sa anak nila. She said they already have their own lives. Alam niya ring buntis si Selena and casual niya lang na sinabi iyon. Celeste is fine. She is totally fine. Hindi ko alam kung gumaling siyang magtago ng emosyon niya or talagang naubos ng pagmamahal niya para kay Vincent. Binigay mo ba kay Selena yung vitamins na binigay ko sa'yo? Tanong niya. Pagka-uwi niya ay marami siyang vitamins na dala-dala galing sa US. Di ba nga at doktor yung mga Scotfield na umampun sa kanya doon sa abroad? Kaya yun, ang daming pabaon sa kanya. Trinato talaga siyang parang tunay na anak. Nung isang araw ay sinamahan ko siyang bisitahin ang tunay niyang magulang. Noon pa man na artista siya ay nasecure niya na ang parents niya.
She visited them and of course they are so happy to see her. Anyway, dahil maraming vitamins na dala niya ay she asked me to give it to Selena dahil high-end vitamins nga iyon. Iritang-irita pa ako habang binibigay ko yun sa malditang yun. She was even saying na I care for her daw and her baby. Sus, I wanted to say na sana lulukin niya ng sabay-sabay iyon nang ma-overdose siya. Pero wala namang kinalaman yung anak niya kaya ngumiti na lang ako ng peke. Oo, wag mo na akong tanungin, sabi ko. Tumawa naman siya ng mahina dahil alam niyang maaasar ako. Kumusta naman kayo ng Megan mo? Tanong ko sa kapatid ko. She's still bossy as ever, pero she's very matured. She really likes Celeste and she understands that she needs me here. Gusto nga niyang sumama kaso kakastart niya palang pamahalaan yung hotel chains nila sa US. Pero pag nagka-time ay susunod yun. Primo said, kumain na lang siya ng tinapay ngayon. May nahanap ka na bang OB and hospital na pwede mong panganakan secretly? I asked Celeste. Wala pa, pero I can drive naman and see, sabi ni Celeste. Tumaas ang kilay ko. Iba talaga itong si Celeste. Akala mo hindi pa malapit manganak. Si Selena nga ay 5 buwan pa lang ang tiyan. Kung makaarte, akala mo baldado siya. Kung ano-ano ang inuutos sa lahat, kahit madaling araw dahil daw sa cravings niya. I used to sleep in the palace pero since umuwi si Celeste sa bansa, ay dito na ako umuwi at natutulog. I'll drive you, Pam. Huwag ka na makulit at alam kong may trabaho ka pa. Baka mahalata ka ni Vincent kung panay late ka sa work at hindi ka na umuwi dun, Primo said. Alagaan mo sila ha? Sincero kong sabi sa kapatid ko. No need to ask, sabi ni Primo sa akin at ngumiti. Vincent POV. Kumusta na kaya si Captain? Naparusahan kaya siya? Walter said. I just hope she's really okay. Nag-aalala talaga ako dun sa babaeng yun, sabi ni Zea. They won't execute her. Ang kinakatakot ko lang ay baka pinadala siya sa mga mission and we are not there for her, Yuki said. Tumikhim ako kaya naman napalingon yung tatlo sa akin. They were talking about her. Hindi ko na gustong marinig ang kahit na ano sa kanya dahil affected pa rin ako. Mr. President, they all called me pero mabilis na nag-iwas ng tingin sa akin si Yuki. Zea and Walter are kinda close to me now kaya pakaramdam ko ay nahiya silang narinig kong pinag-uusapan siya. I am going to the mall and Ryan will be sending the 3 of you with me kaya please change to more comfortable clothes. Yung less pansinin compare sa suot niyong army outfit, sabi ko. I was invited by a close friend. He will be opening one of his optical clinics sa isang mall. We arrived at the mall a little earlier than my scheduled meeting, kaya naman nagsuot na lang ako ng shades at nag-decide mag-ikot-ikot sa mall. Nakasunod sa akin ng Ace team pero nakalayo sila sa akin at tahimik na nag-oobserba. Kakaunti pa lang ang tao sa loob ng mall dahil maaga pa at kadalasan ang mga tao ay nasa trabaho. Lumingon ako at nagtamang paningin namin ni Yuki pero nag-iwas siya ng tingin. I always felt like he's blaming me kaya umalis at hindi na bumalik pa si Celeste. Kung alam lang niya, she just left me like that. Maraming nangyari nung araw na yun. Parehas kaming sumabog and I blamed myself dahil I lost control. Hindi ko siya pinakinggan, hindi niya rin ako napakinggan. Nakabalik na ako ng palasyo when they informed me that Draven was killed and that his team is bringing him to US. Pero wala akong narinig mula sa kanya. Hindi na kami nag-usap at nagkita pagkatapos ng Batanes. And then all of a sudden, annulment papers came in and I knew that she wanted to start a new life. Hindi ko alam kung sinong kasama niya pero malinaw sa akin na hindi niya ako pinili so I had to let her go. Napahinto ako sa isang stall ng mga gamit pang baby at pang bata. Bumaling ako kay Walter na siyang malapit sa akin. What is the thing that Selena has been bugging us to buy? Tanong ko rito. Ito po Mr. President, yung storytelling books. Turo niya dun sa mga libro. Yeah, totally forgot. Let's get that so we can all peacefully sleep at night.
Sabi ko at akmang papasok ako nang mahinto ako nang matanaw ko kung sinong nasa loob. Nakaharang ang glass panel sa amin. Nasa likod siya ng mga istante ng mga gamit pambata. I can only see her side view. Nakamesiban siya at nakangiti sa kung saan. Anong ginagawa niya dito? Bakit ka nandito? Celeste.